for you to question bakit merong confidential fund ang OBP, di tanungin niyo yung mga sarili niyo. Kayo nag-approve yan ng budget Sino ba sasubmit ng budget to the Congress for approval? It is the President. So, yung dalawang nagtatanong bakit may pondo ang OBP ng confidential fund, sila rin yung may gawa ng confidential fund. So, why are you asking questions na kayo yung nag-create? Di ba? So, that is hypocrisy. Yan ay isang malaking kalokohan. Kung totoo na walang need for the Vice President na magkaroon ng confidential fund, bakit nyo in-approve? Why did you put it there? Doon naman po sa pagkakaroon ng confidential fund ng OVP at ng Department of Education po, no? Like halimbawa dito kay Vice President Sara Duterte, ipinaliwanag naman po niya sa mahabang panahon kung saan ginamit yung confidential fund para nga sa paglaban dito sa mga terorista sa CPP, NPA, NDF, mapangalagaan po yung mga kabataan. Sino po yung magdidetermina kung hindi po tama ito pong paglalaan ng pondo para dito sa mga nabanggit na programs ni Vice President Sara Duterte po? Kasi ginagawan din po nila ng issue ito dahil sa history daw. Well, questionable pa na yung history ng OVP na tanging siya lang daw. Well, meron namang dokumento nagsasabing pati si Vice President Binay meron din. Pero sino po yung magtatakda ng ano talaga na pwede o hindi pwede na magkaroon na kasi kabilang to sa kanilang kini-question din po, attorney? Natatawa ako sa mga question na yan, lalo na kung manggagaling yan sa House panel, ano? Because yung confidential fund ni VP Sara in 2023 ay nagkaroon siya niyan because it was included in the GAA. Ano, na, sila yung nag-approve yan, nasa budget yan. Later on, nung inaaway na nila si VP Sara, doon lang nila pinagtatanggal yung mga allocation na yan for confidential fund. Hindi lang sa yung binawasan pati nila, pati yung iba pang mga items ng pondo ng Office of the Vice President. So, for you to question bakit merong confidential fund ang OBP, di tanungin niyo yung mga sarili niyo. Kayo nag-approve yan ng budget Sino ba sasubmit ng budget to the Congress for approval? It is the President. So, yung dalawang nagtatanong bakit may pondo ang OBP ng confidential fund, sila rin yung may gawa ng confidential fund. So, why are you asking questions na kayo yung nag-create? Di ba? So, that is hypocrisy. Yan ay isang malaking kalokohan. Kung totoo na walang need for the Vice President na magkaroon ng confidential fund, bakit nyo in-approve? Why did you put it there? So, hindi naman yung Vice President ang nagsusumite, nagpapa-approve ng ng pondo ng Executive Department, of which kasama siya. It is the President who submits it to Congress, not her. Okay, so pag naman may mga, yung sa sitwasyon ng 2022, this was by a special request by the Vice President, ni-request ito. And this was endorsed by the DBM to the Office of the President. And the fund was released through the Office of the President. Kung kino-question mo yan, then why did you release it? Bakit ka naglaan ng pondo para dyan sa confidential fund? So it's a ridiculous question if it's coming from the House of Representatives and it's coming from Malacanang. All you have to do para hindi magkaroon ng pondo ang Vice President, not approve it. That's it. Wala kayong problema. Wala sana kayong tinatanong sa kasalukuyan. Kumbaga, hinahype pa rin sa nabanggit nyo, inaangguluhan, ginagawa ng kontrobersya, no? Pero dito po sa pagiging confidential ng pinagagastusan ng confidential fund, hanggang saan aabot po yung pagiging confidential attorney? Kasi nga, nabanggit ng testigo na lahat daw po ng resibo ay mga acknowledgement receipts lang daw po, no? Kung pagbabatayin mo naman siguro ang explanation naman sa mga nakakausap natin, bakit AR? Dahil para nga maitago din at hindi, nabanggit mo nga kanina, hindi naman lahat kaya magbigay ng mga resibo. Pero ang isa sa mga kine-question din kasi ng prosecution at yung sa witness din, bakit kahit yung gamot
bakit AR pa rin? Kumbaga sabi nila AR ang lahat ng mga resibo po. Kaya ang tanong ko, hanggang saan po aabot ang pagiging confidential ng paggagamitan ng confidential funds? Okay, si Wamil mismo ang sumagot niya, sinabi niya na wala namang pinagbabawal na imbes na pera ang ibigay mo, gamot ang ibigay mo or other items kung iyon ang pangangailangan ng tao. The fact of the matter is the law does not prohibit it. Hindi pinagbabawal ng batas sa kasalukuyan na gano'n ang maging sistema. Hanggang saan ang dulo nito, yung leeway paggamit sa confidential funds? Well, the very term itself explains na mahalaki ang latitude ng officer na may hawak ng confidential funds kung paano ito gagamitin. Kaya iba nga yung auditing rules ng confidential funds. Ano? Pag sinabit mo nga sa COA yan, naka-sealed envelope pa yun eh. Hindi mo talaga dapat agad bubuksan yung mga proof mo doon sa confidential funds. Yung mga pangalan yan involved, hindi mo kailangang isumite because confidential funds operate on a different plane. Iba ang pagtrato o paggamit nitong confidential funds. Kung nais nila ng pagbabago, mas malinaw na proseso dito sa paggamit ng confidential funds, ay dapat baguhin din nila yung batas tungkol dito. Magkaroon ng mas malinaw na regulasyon at ito na nga pati yung pagtayo ni Senator Soto, which I think is improper nung panahon na yun dahil impeachment ito. Pero yung punto niya dito ay kailangan baguhin yung mga regulasyon at yung batas tungkol dito sa paggamit ng confidential funds. But as of today, this is the state of the law. Ito yung batas. Malawak ang latitude ng mga officers na mayroong confidential funds. Kaya nga pati mga LGU, di ba? Yung mga mayor, mga governor, may mga sarili-sarili silang confidential fund. Ano? Is it being abused? It's possible na naaabuso yan because of the present state of the law. But as of the moment, this is the law. Itong batas na meron tayo. Kung gusto ninyo na baguhin niyan, magpasa kayo ng batas na klaruhin o limitahan yung mga paggamit ng confidential funds. But again, you need the proper legislators, yung mga tamang mga mambabatas na umupo dyan sa Kongreso at magpasa ng tamang batas at kukulang batas tungkol dito para hindi nga kung meron man ng pag-abuso dyan sa confidential funds, ay hindi na mangyari ito. Opo, kung pagbabatayan po natin yung basehan ng pag-audit ng COA batay sa testimonya ni Wamil, nakatutok lang siya doon sa COA, DBM na Joint Memorandum Circular. No ngayon, tinanong siya sa cross-examination ng depensa at inihayag ng depensa yung dalawang batas, yung sa Revised Penal Code and at the same time doon sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, no, yung tungkol doon sa mga confidential na mga impormasyon na hindi basta-basta na ilahad yan ng mga public officer po. Alin po yung mangingibabaw dito? Kasi parang dito, kung pagpakikinggan mo yung taga-COA, talagang stricto na merong mga ano talaga, no? Mga requirements na kesyo ganito ang sinusunod, ganyan. Tapos meron ding batas na nagsasabing hindi basta-basta yan na ibubulgar po. So, sa mga auditor sa COA, paano po nila ito dapat na i-handle po talaga? Doon lang ba sila mas mangingibabaw ba yung Joint Memorandum Circular o dapat laging isaalang-alang yung mismong batas mismo, attorney? Opo, yung Memorandum Circular, kumbaga, in the hierarchy of laws, ito yung pinaka nasa dulo, nasa ibaba. Ano? Mauuna muna dyan yung konstitusyon, yung batas, yung mga interpretasyon ng Supreme Court bago ito Memorandum Circular. So, yung Memorandum Circular, ang presumption niyan, it is operating within the bounds of the law and existing legal jurisprudence. Kaya kahit na yung, nakita nyo yung naging punto dito ng Chis Escudero kay Wamil, he was citing the jurisprudence na mismo nakalagay doon sa Memorandum Circular na lagi niyang kino-quote. But apparently, hindi siya aware, hindi niya binasa yung portion na yon ng Memorandum Circular na sinasite doon yung requirement ng batas based on a decided case by
by the Supreme Court. So makikita mo dito yung supremacy ng lahat ng ibang mga batas bago yung Memorandum Circular. If there is a conflict between the Memorandum Circular at sa mga umiiral na batas, yung batas ang mga mananaig. Kung mayroong conflict sa memorandum at saka sa Constitution, yung Constitution pa rin ang mananaig. So dito sa mga pagtatanong kay Wamil, ay nakita niya at inamin niya rin eventually na wala ngang pananagutan under the law, ano, sa umiiral na batas. Yung Memorandum Circular would be kung meron man na pagkukulang dito o pag hindi pagkakakomply sa ibang mga requirements, that can become the basis of an administrative liability, but not necessarily criminal. Ano, kasi tinatadhana din ng mismong Memorandum Circular that it must comply with the requirements of the law on Anti-Graft and Corrupt Practices Act and all existing laws tungkol sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Opo, dito na